Yun, ano kaya yun? Hindi ko alam, di naman wala ang bukid eh. Diyan sa bando. Tumakbo doon? Pupunta doon. Doon, dumamig off. May puno ng kahoy na yun. Doon. Parang tumakbo ng ano doon. Parang aso na. Uy, pabira. Kulat ako ah. Takbo na to. Ha? Aso yun. Aso ba yun? Oo, laki. Hindi ah. Biglang tumawid eh. Ang bilis ng takbo eh. Ang bira. Ang kalabaw yun. Hindi yun. Ay, may. Huwag ka may. Takbuhan na lang. Takbo na. Ngayon po mga kabisnes, so malinis na. Nilinis ko na yung premium mga kabisnes para sa ating pagmimisyon sa araw na to. So yun po mga kabisnes, mapagpalang umaga sa ating lahat. Alright, kumusta po kayo mga kabisnes naming minamahal? So ngayon po ay piniprepared na po natin yung sasakyan para sa pagmimisyon, no mga kabisnes. So antabay lang tayo mga kabisnes, gumagayak pa ang marami. Yung ibang mga kagwangs po mga kabisnes ay nasa kabisnes south na. Si narito si Bornok, kaya kahapon wala dahil magpapacheck up sa kanyang ang anak niya si Boyet mga kabisnes. So ngayon nandito na siya. So panoorin nyo na lang po yung kabuuan ng kanyang vlog mga kabisnes patungkol doon sa kanyang anak na si Boyet, no? So yun, gayak-gayak. Yung iba doon nagpe-prepare ng mga gamit, yung sa mga DSLR, andun si Intoy ang bahala doon mga kabisnes. So ako naman dito sakyan para ano ba, malinis pag alis natin mga kabisnes. Yan. Yan. Alright. Ano? Yan po mga ka-business, piniprepared na ni Intoy. Tong, good morning. Good morning po mga business. Ano? Kasalukuyang ginagayak lahat ng mga gamit para sa pagmimisyon mga ka-business kami naman. Pag-alis namin mamaya, okay. So yun, meron na rin tayong kanyang pambira mga kabisnes. Tapos dito okay na, malinis na mga kabisnes. O ano na lang, hintayin na lang natin sila si ate. Siyempre nandun pa, naggayak pa, nagasikaso, bihis. Ano lang dito, pag dito mo pinaparada sasakyan na to, pagdating kasi sa gabi may mga ibon kasi dyan na mga ka-business, diba dapo dyan, puro iti dito sa kuwan, puro iti naabot dito kung minsan pagkano ngayon lang naman to mga ka-business kasi nga ano tayo, may mission tayo, madalas ang pag-mission natin ngayon mga ka-business, kaya dito lang muna siya. Ano yan pili, buong puno ng pili, ano, namunga na, may mga bulaklak na rin mga business. Ay, medyo good morning. Ano po mga business, pagpalang umaga po. Yan, prepared tayo. Prepare lang po mga business. Alright. So yun po, yun lang pumaganap ngayong umaga mga ka-business.
So yun po mga kabisnes. Ito lang. Baon ako eh. So yun po mga kabisnes naming minamahal, mapagpalang hapon sa ating lahat mga kabisnes. So yun o, kasama ko si Dudong mga kabisnes. Hello po mga kabisnes. Yun o. First time na makapunta siya dito sa bukid ni Kuya. So ngayon ituro ko sa kanya yung parte, no? Yung parte nung, kasi dito nagsukat kasi kami ito ng mga nakaraan. Medyo matagal na nakalipas mga kabisnes. Ngayon na lang uli nakabalik. So ngayon kasama si Dudong para makita niya yung lote. Ano po? So ito po yung mga kabisnes. So itong part na to, iba-iba nakatuka diyan mga kabisnes. So mula doon sa lupa ni Kuya hanggang dito yan mga kabisnes. Ako dito ako sa last portion ako mga kabisnes. Magkatabi kami ni Istong, no? Magkatabi kami ni Istong. Ito kay Istong ito, itong part na to. Itong kay Istong. Ito dong turo ko sa iyo. Ito pala yung kay Istong, ito. Tama, ito, gandun yun. Ito yung sa akin, mga kabisnes. Ito yung marking na to, dong. Yan, tatandaan mo tong puno na ito na mahogani. Tapos ang pinaka-main part marking mo itong puno ng mangga. Ito. Yan. Mula diyan dong hanggang dito yan. Hanggang dito yan mga kabisnes Hanggang dito yan dong. Ito, ayun nabuhay na yung Madre Cacao na tinirik ko mga kabisnes. No. So ayan, mula dito hanggang doon sa na yun, papunta doon sa baba, doon. Ang lawak niyan, dong. Sobrang laki niyan. Sabi ko sa iyo, kahit 'di ba ilan kayo magkakapatid? 7. Yung 7 kayo magkakapatid kung tutusin, sobra-sobra pa 'yan. Sobra-sobra pa sa inyo 'yan. Yung lupa na 'yan. Hindi pa 'yan. 200 square meter pa, 200 square meter pa lang yang nandyan. Mag-additional pa ng 100 square meter pa 'yan. Aabot pa hanggang doon sa pinakababa. Sali ka. Ito yung mga kahoy na napaloob sa lote. Yan. Ito yun, puro mahogani yan, no? Ang dami yan. Yan, puro mahogani yan, mga kabisnes. Yan. May nag-isang malaking puno dito na yung tawag dito, avocado. Mga isang laki, Pero di ko lang alam kung bumunga pa ba ito. Di ko lang alam. Pero isa yan sa, minarkingan nga to ni damo ng ikis dito Kasi ito yung palatandaan na dito sa area ko, mga kabisnes. Tapos baba tayo doon, halika. So yun po mga kabisnes Ang sukat na ito mula dyan sa taas abot hanggang dun sa pinakababa kasi 8x20 ang pagkakasukat kasi is 8x25 mga kabisnes. 8x25. Yan mula dyan sa taas na yan hanggang dito yan sa pinakaibaba. May mga kumukuha ng saging dito mga kabisnes Yun So okay lang naman yan kasi siyempre kung nangangailangan din yung tao, okay lang yan. Kasi hindi pa naman talaga natin asikaso talaga ito ng tuwiran, mga kabisnes. Hanggang dito yan dong, sa baba, hanggang dun. Sa baba pa na yun, dun. Hanggang dun sa baba na yun, dyan. Tapos pag ganun naman, tapos pag ganun pa akyat sa taas. So ibig sabihin, kung 7 kabahay ang ilalagay mo rito, sobra-sobra. Sobrang lawak niyan dong, kasi abot pa yan hanggang dun sa pinakaibaba Tara, dito, halika. Para makita mo talaga yan. Natin. Ano mo naman yan Itong punong kahoy na to dong, mapasa atin pa ito. Yung puno na itong kahoy na to dong. Yan punong kahoy na yan dong Hindi ko alam anong klaseng puno yan, pero yan, makakasama pa yan. Kasi hanggang dito yan, mula doon sa taas dong. Hanggang dito, sa baba na to. Hanggang dito sa may puno na ito. Lagpas pa kasi may 100 square meter pang ilalagay. Idadagdag pag ganun. So yun po mga kabisnes, ito may mga saging dito sa parting ibaba. Yan. May mga nagtitiba na nga dahil pwede nang harvestin yung iba. Pero okay lang naman dahil ano pa naman So gusto ko mangyari dito sana, malinis sana ito mga kabisnes. Kasi nga
tawag nito, para makita ba yung kabuuan, makikita mo talagang kabuuan mga ka-business. So ito nga yun, may malaking bato rito. Ano kaya to? Malaking bato o sadyang ginawa lang? O bato talaga? Bato talaga pala siya mga ka-business. Ano? Malaki yung bato. Ano? Mabato pala itong dito na part mga ka-business. Oh. Laki ng bato. So mga ka-business, yung portion na yun doon sa may puno ng mangga na yun ang magsisilbing main road mga ka-business dito. Yun ang magsisilbing main road batay sa sinasabi ni Boss Wakiwak. So ang lahat ng lote namin na sa lahat ng mga kagwang ay nasa tabi ng kalsada, sa madaling sabi. Pagdating ng araw, pag na-develop po yan mga ka-business, kaya swerte ang mga bata, yung mga anak ko, isa sa naging maswerte, no, pagdating ng araw mga ka-business, kung loloobin nawa ng Panginoon Diyos na gumanda ang lugar na ito, magkaroon ng kalsada. Yan lang naman talaga ang pinaka importante dyan eh. Pag magkaroon ng kalsada dyan, sabi nga panalo na. Kasi kumbaga yung access ba nung transportation, yung pagpunta rito na mapabilis. Kahit yung kalsada na nandoon sa taas, yung sa tabi ng bahay ni Boss Wakiwak, magsisilbing main road talaga yun mga ka-business, batay doon sa survey na sinasabi ni Boss Wakiwak. Magiging main road po yun doon. So tas magkakaroon access dito, kalsada rin ulit daw dito, sabi ni Boss Wakiwak. Makakarating naman yan doon sa may kabila. Hindi ko alam kung anong lugar yun nandoon, yung pinagpardahan namin ng sasakyan. So yun mga ka-business, balang araw gaganda at gaganda itong lugar na ito. Kaya lang yan, bahala na kung lulobin ng Panginoong Diyos, no, na buhay pa ako, no, mapapakinabangan ko pa ito. Tsaka pangunahin siyempre yung mga anak ko. Yan, yun, saksi na si Dudong, nakikita niya na kung ano ang itsura ng lupa. Bagaman ito mga ka-business, parang ano ba, abang tawag ito, parang nakahanay-hay gano'n, no. Hindi naman siya totally patag, pero wala namang na magiging question dito kung magtayo ka ng bahay dito. Mas maganda nga ganito, medyo pa ganun yung medyo pa bulusok kasi sa madaling sabi, walang tubig na naiipon. So sa madaling salita, hindi ka bahain na area kasi hindi naman to patag Kumbaga pag umuulan ito, mabilis ang daos-dos ng tubig. Siyempre doon yun ang papunta doon. Kasi ang lote mga ka-business pag ganun mga ganun porma. Mataas doon, medyo mababa dito. So hindi mo rin masabing tarik, di naman siyang tarik masyado mga ka-business sakto lang. So kung magbahay ka rito, ang ganda, walang maiipong tubig. Siyempre balang araw magiging simentado lahat ito. Siyempre puro kabahayan na yan, magkakaroon ng mga kalsada, mga street ganyan, magkakaroon na yan. So walang baha ito yung pwesto namin dito mga ka-business. So anong masasabi mo dong na nakita mo na ng personal itong lote, yung pinaka pwesto natin ito? Malaki po, tsaka di ko may imagine kung ano to 10 years ago Di ko pa siya ma-vision. Tapos sa tingin ko pwede to siya maging pasyalan o kaya uwian, bakasunan. Pero kung dito ka titira, sa ngayon maging ganun pa talaga yan ang ano mo diyan, ang isipan mo diyan, kasi nga bukid naman talaga mga kabis, wala namang pagtatalo, bukid pa talaga siya sa ngayon. Pero darating ang panahon dong tama ang sinabi mo 10 years ago, malamang kasi ang kalsada, hindi ba nakikita mo yung pinagparadahan natin doon, o gasino na lang papunta dito yan, kasi itatagos talaga dito yan 10 taon mga kabisnes. Yung 10 years sandali lang yan napakabilis ma-develop. Kung matatandaan mo lang dong yung tinirahan natin sa atin sa Brilliant, sa Villa Cristal mga ka-business, yung tinirahan namin noon, bibihira ang tao dyan, bihira lang yung transportation nga dyan noon, yung mga jeep, madalang lang ang mga dumadaan. Kumbaga hindi pa talaga totally masyadong matao, pero kita mo naman ngayon dyan sa palengke namin dyan sa may Chernova sa labasan,
grabe. Daming tao, burusok yung tao. Wala na pagdating ng hapon, halos di mahulugan ng karayom sa sobrang dami ng tao. Ganun kabilis. Kaya ito, hindi talaga malayong ma-develop ito sa madaling panahon. Kasi ang mga tao naman mga kabisnes sa Pilipinas ngayon, ilan na bang population ngayon, napakabilis lang eh. Sandali lang ito. Sabi ko nga doon sa mga una kong vlog, nabanggit ko doon na pagka once mayroong isa o sabi natin mga 10 tao na magpatayo dito na yung talagang bato, simentado talaga, magsunod-sunod yan. So yun po mga kabisnes, no? Sana pangarap ko talaga yan na darating ang panahon na mabilis magkaroon ng magkaroon na ng kalsada agad para dito komportable na pumunta rito, hindi na mahihirapan pag mayroon ng kalsada. Basta ngayon tiis-tiis muna talaga maglakad, medyo malayo. Buti na itong na-discover namin ngayong bagong daan ay almost 10 to 30 minutes. Pag mabagal-bagal talaga mga 30 minutos, pero kung mabilis ito, tulad nung pagsorbe namin dito nung nakaraan ay 20 minutes lang, nandun na kami mga kabisnes. So yun yun, nakita na ni Dudong yung area namin mga kabisnes. Yan, ito yung pinaka-marking ko pinaka-landmark ko, yung puno ng mangga na yung malaki. Yan, mismong harap. Yan. Tapos ito naman yung kay Istong, mula dyan yan sa talasok na yan. Nandito yan kay Istong mga kabisnes. Dito yan, saan ba yun? Ito mga kabisnes. Yan, talasok. Yan, yung kay Istong. Magkatabi kami ni Istong mga kabisnes Tara. Hindi ka hindi ka nagpantalon, dapat nagpantalon ka. Tandaan lang medyo yung daan, hindi patag, madulas. Yan, sunod-sunod na yan kami dito. Hindi ko lang matandaan kung sino-sino yung mga nakapwesto dito, no. Basta lahat yan mula doon sa taas na yon hanggang dito pababa, hanggang dito sa lote ni Kuya. Ay puro kagwang yan dyan. Mga senior kagwangs nakapwesto po dyan mga kabisnes. So hanggang dito lang muna mga kabisnes naming minamahal. Babalikan po namin kayo. Sige bong, anong kulay niya, dahon niya? Lubi-lubi yan. Yan yung kinakain ito. Makain, sige nga, try mo, ibaba mo. Masarap po yan. Masarap ba ang dahon niyan? Oo. Ano po yan tawag yan? Lubi-lubi. Lubi-lubi? Nakakain pala ang dulo niya? Ay, yung dulo lang yan. Sige. Tingnan ka, baka meron ka makuha. Huwag mong baliin. Ito po. Ay, dulo lang yan. Ay, kuha ka nga mo. Wala na. Kinuha na. Kinuha na. Ay, doon sa isa. Yan ang kinakain, dulo lang yan. Dulo lang. Tawagin po niyan, Migo, lubi-lubi. Lubi-lubi ang tawag niyan. Pwede sa sardinas, pwede yan. Sardinas, pwede yan. Masarap? Oo, yan. Sardinas. Lahat ng gulay pwede yan. Pwede mo isama. Masarap yan. Parang parang kamoting kahoy. Yung talbos niya, parang kamoting kahoy. Ang lasa? Oo, kamoting kahoy. Parang malunggay siya, parang malunggay rin siya. Ganun, ang lasa niya. Taas ng puno na. Hoy! Taas. So mga business, ito sa ginabi na tayo.
At yun, kita nyo. Dilim. Kita mo. Kaya ba? Kapuya eh. Kapoy tayo. Yun no. Kahit pa paano, second day ko sa ka-business official. Masaya po. Pangalawang day to unwind. At kahit pa paano, relax nature trip. Wala marinig na ano, sakyan, buong tao, wala. Puro huni ng ibon at kulisap. Ano pa? Sapa. Yan. Pero marinig mo, mga kulisap mo. Presko pa yung hangin. No? Hindi talaga masarap sa ganito. Presko yung isipan mo. Yan, matunog ibon. 10 oras na ng gabi. Alas 7 na yata, alas 6. No? Dilim na po mga business. Wala pa naman, ano pa lang. Sukal. Nasib na ba? Bago tayong dala sa ilo. Ha? Kita nyo, ang putik. Tarik. Naka-experience ka na dong. Na-experience mo na yung ganito. Ano bang masasabi mo sa ganitong, ito yung tinatawag na buhay probinsya. Ito yung sistema ng pambuhay ng probinsya. Yung paglalakad sa bukid, ganito, maputik. Tapos, nandito ka sa gitna ng kagubatan. Ito, buhay dito, sa probinsya. Maski man doon sa amin sa Maibo mga kabisnes, ganito lang din. Tapos pagka uwian na, uwi ka sa barangay, maglakad ka na naman, nasa layo. Grabe. Doon sa amin, kuhan yun, mula doon sa barangay, malayo talaga yun. Mismong lupain namin, 3 to 4 kilometer. Bilis kayo, iniwan na tayo ba? Hindi tayo makauwi nito. Maniwala ka sa amin, Sendimegs. Maniwala ka sa amin, tsaka Sendimegs. Yung lupa namin sa probinsya Meg, 130 hectares. Malaki po kuya, ano? Oo, malaki. Mahirap lang kasi magsalita kasi pagkasabihin na nagyabang ka eh. Pero kung natuloy tayo doon sa pinakabayan namin, magulat sa lupa namin doon. Malawak. Oo, lawak talaga. Kasi ako gusto ko pagka kung talagang loobin ng Diyos na mayroon akong kakayahan bumili ng lupa. Lupa talaga, unahin ko. Lupa talaga. Kasi ang lupa nandyan lang, hindi mawawala. Mapapakinabangan ng mga salinlahi mo, halimbawa mga anak nila dudong dating ng araw. Hindi mo masasabi na hindi nila kailangan ng lupa, kailangan din ba yan? Kasi pangunahin yan, diyan katitirik ng bahay. Hindi talaga sa akin. Kung ako talaga. Ibig sabihin, maswerte na tayo kasi binigyan tayo ng lupa. Kaya nga eh. Di ba? Pagka ako, yan ang una kong bibilhin mga kamistit. Lupa talaga. Malaking tulong kasi talaga yan. Sa mga anak, sa mga apo, sa mga apo-apuhan pa. Pagdating ng panahon. At least, sasabihin ng mga anak nila ni Dudong, ay, ano pa yan, lupa pa ng lulo namin yan. Bali pamana ng lulo ko yan doon sa kanilang sa papa ko. Mga ganyan. Maikukwento yan. Kaya yan, hindi binibintan na ng papa ko kasi siyempre, kaming mga anak makikinabang din. Di ba malaking magandang kwento ang maikukwento sa mga apo mo. Ay, kay Lulo kay Lulo Buk na yun. Lupa na yun, laki. Binili niya. Nung kasagsagan na siya ay
Nagbablog ka? Diba? Yung mga ganong kwento ba? Sarap talaga sa pakiramdam. Sana nga lang makakabili. Ilang oras na lakad kanina pa papunta dito? Mga halos 30 minutos siguro din kasi nabagal 30 minutes. Pero pag nung kami ni-enter dito 20 minutes lang. Wala pa nga 19 na nga lang. Mabagal lang siguro lakad natin. Mabagal lang lakad natin. Ay mga business tingnan niyo po yung view. You know? Natatanaw mo yun? Uy, matarik, malalim. Parte dyan, malalim. Andyan yung matataong lugar. Yan. Matataong lugar din yan. Ano sakop niyan, Migo? Pilipinas din? Ha? Sakop ng Pilipinas yan? Oo, sakop ng Pilipinas. Pilipinas din yan? Ha? Pilipinas siyempre. Yan? Kuya damo talaga eh. Parang hindi na eh. Parang may araw pa dun dito sa atin. Wala na eh. Oo. Parang Chicago. Oh, yan. Parang pasikat pa lang yung atang araw dun ah. Yeah, Istong. Uy, 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 uy. Hinay lang. Uy! Uy! Uy, 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 uy. Nandahan lang. Uy! Ikaw bakit? Bukas na po ba? Sarap na sa pagaramdam mo. So yung mga business. Puro sagingan no. Yung mga saging. Hindi, kahoy yan. Tapos ito ano po yun kuya damo? Yung mga ano. Kahoy yan. Pag may sanga, kahoy. Anong puno po yan? Anong kahoy? Ha? Ano ko alam po anong klaseng ko nito. Ano yan? May puno tayo yan. Dalisay yan, Migo. Tawagin. Ha? Dalisay. Dalisay. Di ganyan dalisay eh. Dalisay na kahoy. Ah, Oh. Matigas ang ano yan, puno niya. talisay pala yun. Mali, sorry po mga business. Talisay pala yung puno na. At ang alawihaw naman, Oo. kahoy din yun pero kinakain ng bunga nun. Oo. Dalisay, kahoy yun. Yung talisay, kahoy din yun. Yung bakawan, yung mga nasa dagat yun. Grabe. Bakawan. Nabubuhay sa tubig. Yung putat, yan. Kahoy din yun sa dagat, putat. Tapos yung ano, Putat. oo. Tapos, tawagin nito. Yung, kalimutan ko. Mayroon yun, tinitira ng mga tamilok yun. Ibon? Grabe oh. Grabe yung tarik. Ilang aerobic yan? Ay! Dilim na. O ingat pa, madulas. Madulas. Yan sa mga kababayan natin dyan no. Please support po sa ating channel Tagbuang Buknoy Official at patuloy lang po sa pagsuporta at
Huwag po kayong magsasawa na suportahan po yung mga vlog ng buong ka-business fishing. Pagdaan ko dito may ano, may parang sumisit-sit na ano. Diyan? Ano yun? Ano kaya yun? Hindi ko alam, di na wala ang bukid eh. Diyan siya bando. Tumakbo doon? Pupunta doon na. Pupunta doon. Doon, dumamigos. May puno ng tao yan. Doon. Parang tumakbo ng ano doon. Parang aso na. Uy, pabira. Kulat ako ah. Takbo na to. Ha? Aso yun. Aso ba yun? Oo, laking aso. Aso ba yun talaga, no? Hindi ko alam. Aso ba yun doon ano? Parang kalabaw ba yan? Kulitim eh. Hindi ah. Biglang tumawid eh. Ang bilis ng takbo eh. Ang bira. Kalabaw yun. Hindi yun. Ay, may. Huwag kang may. Takbuhan na lang. Takbo na. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal
namin kayo.